Tuloy po natin ang kwento ni Usting Calvo. Si Usting Calvo ay isa sa pioneer dyan sa Peter Paul. Tawag niya Peter Paul Compound. Ilan lang nga ang bahay ng mga panahon na yun eh. Ang natatandaan ko dyan, yung Peter Paul na bodega. Kasama niya yan dyan ng Blue Bar. Tapos yung kay Mr. Shatnick, yung sa Lumber, at saka yung sa Pulot, at saka yung gumagawa ng dinidikit sa salamin. Kaya ang mga nakatira dyan nung araw ay yung pamilya Diktado, si Lolo Isyong, si Mang Villarreal. Ano nga ba pangalan ni Mang Villarreal? Tapos yung doon sa may Pulot, hindi ko na matandaan yun eh. Saka yung bantay kay Mr. Shatnick at doon sa Lumber. Yung Villeras, Mang Ilyas. Yan lang ang mga nakatira dyan eh, mga bantay, mga security guard. Kaya dumami yan, yung pandaka na 836 na yan, barangay 836. Dahil nga nung katulad ni tatay, nung nalaman ng mga kamag-anak sa Iloilo, ayan, nagsipuntahan na, nag-relocate na dyan, unti-unti kaya nanganak yan, kamag-anak ng Diktado, kamag-anak nung sa San Pablo, na ang bahay dyan sa may ilog. Tapos yung sa Pulot na yan. Nagsulputan niya, kaya yan nagdamihan ng anak yung mga nakatira dyan din, yung kamag-anak nito, pamangkin nito, parang kati sa pamilya ko, tatay ko. Si Usting, kamag-anak niya, kamag-anak ni nanay. Tapos yung kamag-anak ni Usting na kapatid, si Daddy Posto, yung mga kamag-anak din sa asawa niya, si Auntie Mikay. Kaya nagsidamihan yung mga tao dyan. Kaya kung tutusin, ilan lang talaga yan. Ilan lang ang bahay na makikita niyo dyan sa pandakan na yan. Madalas mag-away si Inday at saka si Usting dahil nga sa bisyo niya. Yung madyong na yan, may kwento pa yan na inihintay siya ni Inday dahil sweldo na, walang pansaing, hindi pa siya nauwi. May nakapagkwento na nagmamadyong siya doon sa may Pulot. Yung Pulot na yan, may swimming pool pa yan dyan eh, swimming pool. Hindi niya namalayan, eto dumarating umango si Inday. So nagmamadyong siya na gano'n, salat-salat pa siya na ganyan, salat-salat. Tapos, nung nagtapos siya ng pyesa, ng dice, hindi niya namalayan, eto si Inday, hinugot yung pitaka ni Usting. Pagkahugot sa pitaka, itinapon sa swimming pool. Nagulat si Usting, ang ginawa ni Usting, nag-dive siya sa loob ng swimming pool. Dahil andun lahat, lisensya siya. Dahil sa bisyo niya, kaya madalas silang mag-away. Nawili pa nga sa hayalay yan eh, si Usting. Hayalay, ano pa yun, wedding, kinahiligan pa niya yan. Nag-iikot siya para magtaya. Naging supportive naman si Inday sa kanya. Dahil nga hindi sapat yung kinikita. Kaya nag-alaga ng baboy si Inday. Maliit pa ako noon. Para magawa niyang gawaing bahay at nag-aalaga siya ng baboy, ang ginagawa niya, nilalagay niya rin doon ako sa kulungan ng baboy habang pinatutulog niya ako at habang naglalabas siya. Kaya ang ginagawa ni Inday, para mapatahimik ako, yung tali ng duyan nandito sa kanyang, very smart si Inday, andito sa kanyang braso, so pag nagkukuskus siya ng damit, dahil naglalabada siya, labandera din siya. Pag nagkukuskus siya ng damit, umuuga yung duyan. Katabi ako ng kulungan, kaya lumaki ako sa tabi ng kulungan ng baboy. Iyan ang kwento ni Inday sa amin. Kaya tawa kami ng tawa sa kanya dahil gusto niya matulungan. Ngayon, si Usting naman, ang ginagawa naman niya dahil may alagang baboy, pumupunta siya dun sa may Paco, Santa Ana, Santa Mesa, nangungulekta siya ng kaning baboy dun sa mga may restaurant doon.
Gamit-gamit niya yung, hinihiram niya yung pick-up ni Mang Elias sa Blue Bar. Iyan yung mga kwento niya tungkol sa pagiging bisyo niya. At nawili din yan sa sabong, yan si Usteng, mahal naman yan sabong. Uuwi yan minsan, walang laman ang kanyang sobre. Bakit kamo? Ang bit-bit niya ay manok. Bibili yan ng mahal na manok na pansabong, pero wala kaming bigas na makain. Kaya galit na galit yan si Inday, nag-aaway sila dahil dyan sa manok na yan. At ugali ni Usteng, darating yan galing sa trabaho, tuloy-tuloy kagad sa tulungan yan. At ang itatanong niya ay ito, napakain mo na ba ang mga manok? Pero hindi niya tatanong, kumain na ba kayo? Ganyan niya kapal. At nakukuha niyang bumili ng vitamins para sa mga manok. Yung mga manok na yan, kailangan talaga vitamina daw dyan eh. Pero hindi niya nabilhan kahit minsan ng vitamina ang kanyang anak. Hindi nga niya ako nabilhan ng vitamina eh. Kahit pang injection, pero yung manok, natuturukan pa niya yan. Gumagastos siya sa manok. Kung saan-saan siya nakakabili ng mga imported, tapos isasabong niya. Yan ang naging ugali ni Usteng. At meron pa raw yan, superstitious belief, si Usteng. Kapag yan magsasabong, one day before siya magsabong, magsasabi na siya sa nanay ko, huwag kang hihingi sa akin ng pera, bukas dahil magsasabong ako. Kung kailangan mong pera, ngayon pa lang, magsabi ka na. Parang may ibibigay, no? At yan daw kasi malas daw yan. Ewan ko sa mga magsasabong. At iyan ay kapag magsasabong, ayaw niya nang may hahabol sa kanya. Hindi rin daw maganda yan. Galit na galit yan. At kapag siya nagsasabong at nahulugan siya ng pera doon sa sabungan, dahil nagtatayan sabong at nahulugan siya ng pera, uuwi na yan. Kasi raw, kasunod nun, talo na siya. Kaya, yan yung mga pamahian niya yan na iniiwan niyang detalye sa nanay ko na huwag maglalabas ng pera dahil maglalaro siya. Dahil pag uwi raw niya, talo. Pero kadalasan niya, nung iyan ay sabongero, mas lamang ang umuwi yan ng panalo at may bit-bit pang isang manok, tas iluluto. Yun ang ulam namin. Pero doon lang kami nakakakuha ang nanay ko ng ginansya sa pagsasabong niya. Pero yung sweldo niya, lamang na lamang magagamit niya sa kanyang bisyo at sa kanyang pagmipatay nga, gaya ng pagmipatay, minamatay doon sa lugar na yon at nagkataong sweldo, diretso yan doon sa Madyungan, naglalaro pa yan ng Caracruz ba yun? Saka mga barahan ng araw na yan. Uuwi yan. Buti nga, minsan kung may matira, minsan wala. Kaya si Inday, galit na galit at umiiyak na lang yan sa isang sulok kasi namang problema siya, anong pambibili ng bigas, ano yung pakakain, anong pambili ng gatas ko, tapos ano yung meron pang gastusin at mga inutang. Kaya kadalasan yung mga tindahan, hindi kami napapautang not unless si nanay. Kaya si Inday ay talagang kumukuha ng labada yan, na mamlansya, nangangatulong at nag-alaga ng baboy para lang may masuporta sa amin, sa pangangailangan. Dahil dyan sa bisyo ni Usteng. At hayalay din yan. Nag-iikot yan. Tsatsagaya mag-ikot. Pero gaya na sinabi ko, no read no write yan. Pero pagdating sa kwentahan ng pera, sa pagsusulat ng numero, napakagaling yan. Hindi na kailangan ng ballpen. Memorya lang. Pag pera ng pinag-usapan, diyang magaling si Usteng Calvo. Kuhang-kuha niya talaga yan. Pero the rest, sasabi niya sa nanay ko, ilista mo nga yan. Pag nag-iikot ng weteng, tumaya si ganito, o kaya sasabihin niya sa tataya, pakisulat nga ang pangalan mo. Tapos siya na lang maglilista ng. Ganyan ang mga karanasan ni Usteng dahil sa kanyang mga bisyo at ang mga hinaing at sakit sa damdamin ni Inday, lalo na kapag araw na ng sweldo.
Kaya yung bisyo, talagang walang idudulot. So sa susunod po ulit, abangan ninyo ang kadugtong alaala ni Usting Calvo kay Amor Power. Salamat po. May kwento si Aling Inday isang gabi, movie si Usting Calvo. At pagbungad niya, kagad niyang tanong, pinatuka mo ba yung mga manok ko? Sagot ni Inday, oo naman. Di ba binili mo sa akin kanina umaga? Galit na sagot ni Inday. Tapos nagkain si Inday ng hapunan. Ito na kumakain sila. Ang tanong ni Usting Calvo, ba't ang kunat ng manok? Kinulang manok ang ulam nun. Sagot niya, kaya mo naman nguyain yan eh. Malulusaw diyan sa tiyan mo. Gahol na ako sa oras. So pagkatapos niyang kumain, as usual, diretso siya sa kanyang kulungan para tingnan kayo ang alagang manok, tandang. Nung iniisa-isa niya, nagtaka siya. Bakit mo lang na isa? Ano yata yun? 6 yata yung kanyang tandang. 5 na lang ang natira. Tinanong niya, Inday, nasaan yung isa kong tandang? Ba't ito na lang? Ano nangyari? Sagot ni Inday, isa mong tandang, di ba kinain mo na? Yun pala, yun yung ulam ng gabi yun, ay yun yung tandang niya. Dahil nagalit si Inday, dahil nung umagang yun, walang natira sa sweldo at gaya ng dati, ang bit-bit niya ulit ay bagong manok na naman. Walang pambayad si Inday sa inutang niya sa tindahan na pinangako niya. Pagdating ng sweldo, babayaran niya. Wala ring ulam, wala ring bigas. Kaya sa inis ni Inday, pinilipit yung manok at inampas sa pader. Yan si Inday, nabayit yan. Pero may toyo rin yan. At pag yan nagalit, walang magawa si Usting. So, ang ginawa ni Usting, dahil mahal naman yung manok niya, wala naman din siya magawa. Hindi siya umuwi ng gabi. Doon siya sa bodega na tulog. Nagpalipas. Pero pagdating ng umaga, uwi rin siya. Kasi papasok ulit siya ng trabaho. at si Usting, yan, may ano rin pala yan eh, babaero din. may naghanap sa kanyang babae. Isang araw, nahanap si Usting, nakilala pala niya yan sa Olongapo. At ang sabi ng babae, may anak daw siya sa kanya. At malaki na rin yung bata. Galit na galit si Usting. Sabi niya, paano ko magkakanak sa iyo? Pero kalaunan nalaman talaga may malaki siya doon sa babae niyo. Kaya ito naman si Inday. Dagdag na naman ng pasakit. At problema niya kay Usting. Actually, tinawag naman Usting Calvo yan dahil nung mga panahon niya, hindi pa naman siya ng kabataan. Kapal na buhok niya, ni curly pa nga dito. Pero lahi pala nila pag tumatagal, napapanot, tanggal dito. Kaya mga kapatid niya rin, wala mga buhok kay Calvo. Mga panot, pati mga pamangkin. Kaya, yung bisyo, yung pulang manok ang tawagin nila. Laki talaga ng perwisyo niyan sa buhay, pati sa buhay namin. Maliit pa na ako. Kaya pag naalala ko, kinikwento ni nanay yung mga ginagawa ni tatay nung araw, dahil sa bisyo niya, pagtatawan na lang. Nung araw yung Ilog Pasig na yan, dyan sa Pandakan, napakalinis niyan. Nanguhuli kami ng talangka dyan. Naliligo pa nga kami dyan sa umaga eh. Kapag may trabaho si Usting Calvo, doon kami naliligo. Pero pag Monday, day off niya, doon kami sa Dewey Boulevard. Kung tawagin pa yung Dewey Boulevard, marami rin talangka ron. Ngayon pag namimiwit siya sa Ilog Pasig, nahuhuli niyan karpa, talilong, gurami, martinico. Yan mga pangalan na isang natatandaan ko.
Tapos kami naman, may isip na kami nun magkakapatid. Gagawin naman namin, ilalako namin yan. Nakakarating kami ng Santa Mesa para lang maglako niyan. One time nga dala-dala namin yung ano na yan, yung bilao na may, na may isda dyan. Tapos, tumawid kami dun sa isang lugar na ang kanyang tulay kawayan. Hindi naman namin, takot kami sa kawayan na yan. Nahulog ako doon, tapos talo na din mga kapatid ko. Tapos, sa laki ng takot ko noon, pinagkukuha namin, nakalutang na yung mga isa kasi patay na ang dumi nung na yun, nung tulay na yun, ang daming naglutangan. Pero dahil kailangan namin kumita, so, sigaw ulit kami. Inalok namin yan. Pero, ang isda, ang daming burak. May dumi pa nga yata ng tao. Pero lako pa rin kami. Ang buhay namin na talaga mahirap. Nag-aangkat kami kaning cheming ng barbecue. Titinda namin kamote Q para meron kaming pambaon. Ice drop, ice candy, maruya. Yan yung mga niluluto ni Aling cheming. Tapos, may porsyento kami pag naibenta namin yan para tulong din sa aming magkakapatid, pambaon namin sa eskwela. Kaya tulong-tulong kami lahat para makaahon. At noon, gagawin namin, dahil malayo-layo ang eskwela, minsan naglalakad kami, minsan sumasakay kami. Kaya lang pag sumakay kami sa jeep, 3 kami magkakapatid, patong-patong kami sa sasakyan. Galit na galit yung mga driver. Kasi isa lang ang pambayad namin yung araw Magkano yung babayad namin 3 kami magkakapatid. Pag pagod na pagod kami, ayaw na namin maglakad. Lahat ng hirap, dinanas din namin talaga para lang makasurvive. Kami magkakapatid. At saka makatulong din kami sa aming nanay at saka tatay.